Uy, huwag ka naman masyadong matense. Daddy ko lang naman yan eh. Okay lang ba itsura ko? Okay. Itsura ng tatay mo, okay lang ba? Good evening, ho. Hi, Dad. Good evening. Wala kasang bayo, ha? Sorry to keep you waiting. Hi, Dad. This is Kimo, and this is my father. Magandang gabi, ho. Kumusta ka, iho? Eh, mabuti naman, ho. Dad, dumalo lang kami para mag-hello, and he wanted to meet you. Number 1 fan nyo ako, eh. Baka binabola mo lang ako. Ay, hindi ako marunong mambola. Kung natatandaan niyo po noong 1984, nagkaroon po kayo ng isang malawakang protesta laban kay Marcos. Yung nilakad niyo po yung mula Tarlac hanggang Tarmac, nakapang jogging-jogging outfit pa nga po kayo, eh. At kasama niyo po yung mga 300 po kayo. Tapos sinarang kayo ng mga 1,000 sundalo, pero hindi kayo natinag. 3 araw kayo sa May Kawayan Church. Nagpunta kami doon. Kasama ko yung Tio Tomas ko. Kinamayan pa nga ho namin kayo, eh. Tandang-tanda mo pa yan, ha? Aha. Teka nga muna. Ah. Buti yata mag-usap tayo ng masinsinan. Dad. May dinner date lang kami. Okay lang, masyadong intense, okay? Di ba ako kasama dyan? Hindi masyado, Dad. Pahinga ka na. Bye-bye. We have to go. Let's Magpapaalam na go. po kami. Sige po. Bye. Sige. May kalakihan yung tiyan ng tatay mo. I've decided na sasama na ako sa Canada. For Murphy. Trina, aayusin ko lang to, okay? And then I'll come back for you. Alam mo, sa sanaling panahon na nakilala kita at nakasama, gusto kong magpasalamat sa'yo. Pinaramdam mo sa akin kung paano maging masaya. Thank you dahil alam kong lagi mong first priority si Murphy. Pero kahit pangalawa lang ako, lagi kong nararamdaman na inuuna mo ako. Okay naman ako eh. Basta tayo. Okay naman ako basta nandyan ka. Sayang, no? Baka mali lang ang timing. Kailan kaya? Kailan tayo pwede? Pero alam mo, Neo, tingnan mo ako. Sobrang proud ako sa'yo. Proud ako sa'yo. Dahil mabuti kang ama. Okay lang to. Tama tong desisyon na ginagawa mo. Mas gusto ko naman ng lalaking mas pipiliin ang anak niya kaysa sa akin. At mas masarap ang mahal kapag pwede na. Sulat po yan at saka pera. Eh may sakit po kasi si Mrs. Andrada, kaya siya po nag-aalaga. Kailan daw siya pupunta rito? Wala po nasabi sa akin eh. Baka narito po sa sulat niya. Ma'am, Sabi ko, bingi ka ba? alis na ako.
Inday, ate, luluwas ako ng Maynila. Ikaw muna ang bahala kay Sandra. Bakit, ate? Yang amo mo. Hindi itong perang kailangan ko. Hindi itong kailangan namin ng aking anak. Ilang buwan na siyang hindi sumisipot dito. Dinadaan ako sa pera-pera, sulat-sulat. Oh, baby. Sana sinama mo. Mabuti pa. Tatawagan ko si Susie sa bahay. Sasabihin ko doon tayo mag-lunch. Tsak na matutuwa yung kaibigan mo. Aris, magulo ang isip ko ngayon. Si Jim ang gusto ko makausap. Miss, sino ang gusto niyong kausapin? Excuse us, gentlemen. Mamaya natin pag-usapan ito, Mala. Christy, ito na Malyares ang aking general manager. Yan si Christy. How are you, ma'am? Please sit down. Cristina Monzon Andrada. Mrs. Jaime Andrada. Buntis na si Miding. 2 months na, Christy. Mahina ang kanyang katawan, kaya kailangan bantayan ko siya. Isang araw na lang ang binibigay mo sa amin ni Sandra sa loob na 1 linggo. Nagpapalya ka pa. Delikado ang kanyang lagay, kaya kailangan bantayan mabuti. Wag na lang ako, Jim. Si Sandra. Kailangan din siyang alagaang mabuti. Sabik kang magkaanak. Binigyan kita. Ngayon babaliwalain mo. Hindi, Christy. Mahal ko anak natin. Mahal mo si Miding. Mas mahal mo siya. At ako, ano ako ngayon sa'yo? Ginawa kong lahat dahil gusto kong lumigaya ka. Of course you made me happy. Pero hindi mo naman maialis sa akin matuwa dahil magkakaanak na kami ng tunay kong asawa. Okay. Ililipat ko kayong dalawa mag-ina dito sa Manila, pero pakiusap lang, Christy. Tandaan mo mabuti ito. Huwag mong guguluhin si Miding. Ikaw ang ama ni Sandra. Hindi ko nakakalimutan yan, Christy. Ganon din naman si Miding. Nag-isiling mo si Sandra. Kinausap ko siya. Sabi ko, hiwalay na kita. Pinigilan ako ni Miding. Ang sabi, wag daw. Alang-alang sa bata. Wag daw. Bibigay ko ang mga kailangan ninyo, tutuparin ko ang pangako ko sa inyo. Hindi tayo mag-iwalay, but this time strictly on my own terms. Huwag ka mag-iiskandalo, sapagkat si Miding pa rin ang tunay kong asawa. Siya ang mas higit na may karapatan. Malaki utang natin sa kanya, Christy. Magbayad tayo.